Hindi malaman ni Rachel kung alin ang hihiwain. Ang sasahog na karne ng baboy sa pansit na kanyang iluluto o ang kami ng kaibigan niyang si Vanji na panayang pagngalngal dahil sa nahuling pagkataksil ng nobyo nito. Ilang beses na niyang pinayuhan ito na iwan ang nobyo pero sa kasamaang palad ay pinsan pa niya pero ayaw nitong makinig. Mahal na mahal daw nito si Marlon kaya hindi nito kayang iwan ang pinsan niyang minuminuto yata ay iba-ibang babae ang kasama. Binalaan na kita noon pa bago siya manligaw sa Vanji. Hindi na ako kontento sa isang babae si Marlon. Matamis lang ang dila nun kapag nangangako pero huwag mong aasahan. Tutuparin niya ang kanyang mga sinasabi. Ano niya kay Vanji? Hindi niya mapigilang mainis na rin sa kanyang kaibigan. Hindi niya alam kung paano ito naging ganoon katanga. Gayong mula high school, ay palagi itong nasa honor roll. Tunay yatang nakakabobo ang pag-ibig o marahil ay sadya lang malas sa larangang iyon katulad ni Vanji. First love nito ang pinsan niya pero hindi pa man nagtatagal ang relasyon ng mga ito ay pulo sakit sa kalooban ang natatamo. Ang sabi niya ay magbabago na siya. Ako raw totoo niyang mahal. Hindi lamang daw niya ma-resist ang mga babaeng nang aakit sa kanya. Wika ni Vanji sa pagitan ng paghikbi. Sa sobrang gasgas na ng linyang iyan, sanggol na lang yata maniniwala dyan. Ilang beses sa ba niyang sinabi iyan sa'yo? Nagbago ba siya? Kung hindi mo pa siya iiwan ngayon, hanggang kailan ka magtitiis sa kanyang panloloko? Exasperated niyang wika. Kung kaharap lamang niya ng mga sandaling iyon ang pinsan niya, ay malamang na tinagtadan niya ito at isinama sa kanyang niluluto. Pagkatapos niyang balaan noon si Vanji tungkol sa pagkababaero ng kanyang pinsan at hindi ito makinig sa kanya, ay hinayaan na lamang niya ito sa pag-aakalang nagbago si Marlon mula nang makilala ang babae. Kinausapan niya ang kanyang pinsan at binalaan niya ito na huwag sasaktan ng kanyang kaibigan. Nangako ito na hindi paglalaroan si Vanji. Ngayon ay nagigiltit siya kung bakit. Nalang niya itinuloy ang paghadlang sa relasyon ng dalawa. Magsasalita sana si Vanji nang tumunog ang telepono sa sala. Sinanyasan niya ito na maghintay. At saka siya lumapit sa tumutunog na aparato. Hello, aniya. Pagkaangad sa auditibo. Rage. Boses na Aris ang narinig niya sa kabilang linya. Kabisado na niya ang tila alanganing tono nito. Natitiyak niya, isasabihin ito na alam nito, hindi na ikakatuwa. Isa lang ang naisip niyang bagay na maaaring hindi na ikatuwa. Ang kanselahan nito ang lakad nila mamayang tanghali. Rage, may practice kasi kami ng banda mamaya. Bukas na lamang tayo lumuwas. Promise, matutuloy tayo. Last na to, please. Nangungumbinsi nito sa kanya. Ano? Kahapon, hindi mo nasamahang pumunta sa bahay ng lolo ninyo sina Ate Karina dahil sabi mo, may practice kayo. Tapos ngayon, ganoon na naman ang dahilan mo. May nililigawan ka na naman bang babae? Bahala ka. Mag-isa na lamang akong luluwas. Naiirita niyang wika. Sabay bagsak ng telepono. Bakit? Nakakulot ang noo. Usisa ni Vanji. Narinig siguro nito ang pagtaas ng kanyang boses. Kaya nagtungo ito sa sala. Nakakainis kasi si Aris eh. Sagot niya. Nakahulakip-kip na sumimangot. Hindi na naman daw siya pwede. Kaya kinansela na naman ang lakad namin paluwas sa Maynila. Bahala siya. Basta, luluwas ako mag-isa. Kung tutuusin, ay hindi niya kailangang kasama pa sa pagpunta sa Maynila para kausapin si Juan Alimagno, ang anak ng isang dating kaibigan ng kanyang ama na mayroong security and detective agency. Inaalok siya nito na maging isa sa mga private detectives ng ahensya pagka-graduate niya sa darating na Marso. Nang mabanggit niya iyon sa kanyang mga kapatid, ay huminga lamang ng malalim ang mga ito bilang tugon.
Apparently, hindi lang si Aris na may agam-agam sa pagpasok niya sa pagpupulis. Ngunit dahil kilala siya ng kanyang mga kapatid, alam ng mga ito, oras na tumutulong mga ito sa kanyang gusto, lalo pa siya magpupursige na maging pulis. Natuwa rin si Aris sa mabanggit niya rito. Interesado siya tanggapin ang alok ni Duan Alimagno. Sasamahan daw siya nito sa ahensya ni Duan para makilatis ito ang lalaki. Kumayag siya, pero sa tinatakbo ng mga pangyayari, baka 3 taon nang nasa kanya ang diploma, ay hindi pa rin niya kakausapin si Aris. Umupo ng sofa si Vanjie. Alam mo, Rach, kasalanan ni Aris, kaya hindi ka naliligawan. Ang akala kasi ng mga taga rito sa atin, ayun na talaga. Hanggat hindi kayo naghihiwalay, patuloy na iisipin ng mga lalaki rito na taken ka na. Umiiling-iling na wika nito. Hindi ako interesado sa mga lalaking iyon, kaya walang problema. Wala sa labas ay kanyang narinig ang pagbukas ng gate. Hindi pa man lumilito ang bisita, parang nahuhulaan na niya kung sino iyon. Kailangan talaga isindakin niya si Aris para maalarma ito at matuloy ang pagsama sa kanya. Hi Vanj, bati nito bago bumaling sa kanya at nginitian siya ng pagkatamis-tamis. Anong oras ang alis natin mamaya? Akala ko ba may practice kayo? Tumuli ka na lamang sa practice mo. Pangonsensya niya. Tinaasan pa niya ito ng isang kilay. Nagkamot ito ng ulo. Tinignan nito si Vanjie na natatawang umiiling na lang. Hindi na. Baka matuloy na ang galit mo sa akin Sawa na ako magkapasa. Wika nito. Saka inakbayan siya. May merienda ba tayo? Tuwing pumupunta ka na lang rito, laging pagkain ang hinahanap mo. Ano bang tingin mo sa bahay namin? Extension ng kusina nyo? Mataray niyang sabi. Pupustas siya. Kakakain lang ito ng almusal. Parang kalahi ito ni Jughead sa lakas ng appetite nito. Pero hindi mahalata sa makisig nitong katawan ang katakawang iyon. Dapat ay magpasalamat ito sa pangungulit niyang sabayan siya nito sa mga sports na kinahihiligan niya. May magagawa ba ako Addicted talaga ako sa mga luto mo. Nagkibit palikot itong sabi. Halika na nga sa kusina. Yaya niya. Hinila niya ang isang kamay nito. Tulungan mo akong iluto iyong pansit at maha blanca. May darating na bisita si Mami Magda. Sinundulang muna niya si Kuya Lucas sa bus station. Pauuna na ako, Rach. Paalam ni Vanjie. Tinignan nito ang mga kamay nila ni Aris bago siya kinindatan. Daraanan ko pa si Celeste sa kanila. Isasauli ko na yung mga damit niya. Babu sa inyong dalawa. Behave lang kayo, okay? Napangiti na lang siya. Pumapalatak na hinila ni Aris ang isang silya. Biniligtad iyon at saka naupo roon. Ipanatong nito ang mga braso sa sandalan niyon. Narinig mo? Ang sinabi ni Vanjie, behave ka lang daw. Huwag mong samantalahin. Tayo lang dalawa dito. Haha, maghiwa ka na nga lang ng repolyo. Imbes na nagpapatawa ka. Kinuha nito ang kutsilyo at sinimulang gayatin. Ang repolyo, this is nice. Para tayo mag-asawang nagtutulong sa pagluluto. Ganito ang gusto ko kapag ikinasal na tayo. Rach, sa bahay lang ako at ikaw naman na magtatrabaho. Bubuhayin mo ako at ang mga anak natin. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ay may sapi ka na naman. Wika niya. Isinalang niya ang kawali. Hinintay niyang uminit muna ng konti iyon bago nilagyan ng mantika. Bumuntong hininga ito. Bakit ba? Ayaw mo maniwalang tayo talaga ang inilaan ng tadhana para sa isa't isa. Magaling kang magluto. Mahilig akong kumain. Magaling kang manuntok. Magaling akong umilag. Matalino ka. Mas matalino ako. Gwapo ako. Maganda. At sexy ka. Bagay tayo, di ba? Tinitigan siya nito.
Uy, nagbablush siya. Paniwalang paniwala naman siya. Joke lang ayun, Ale. Pangainis pa nito sa kanya. Kahit tumarap siya na mabilis sa kalan, ay nahuli pa rin ito ang pamumula ng kanyang mga pisngi dahil sa huling pangungusap nito. Tulang kasi siya nito sinabihan ng ganoon. Kahit minsan, hindi pa niya naringgan ito ng papuri sa itsura niya. Nagdududa siya na hindi talaga siya nakikita nito bilang babae, kundi katulad lang din ng isa sa mga kabanda nito. Nakakaasar ka talaga. Mahinang binatukan niya ito. Aray, daing ni Aris. Bayolente ka talaga. Dapat sa'yo, adalahin sa zoo para hindi ka na makapanakit ng tao. Pag happy-happy ka roon, kasama ng mga friendly friends mong wild animals. Nagsalita ang feeling tao. If I know. Kaya hindi nagawi rito ng mahigit 2 linggo ay dahil binisita mo ang mga katribo mo sa bundok. Pangaasar pa rin niya. Bago mag-show ang banda nito sa Baguio ng nakaraang linggo, ay mahigit 3 linggo ito nagliwaloy sa kung saang lugar. Hindi na ito nakita, bagaman nakausap naman niya sa telepono. May townhouse na tinutuloy na ito kapag nasa Maynila at abala sa mga shows at recording ng banda. Pero nakagawian na nitong umuwi sa San Pedro tuwing weekend para bisitahin siya at ang pamilya nito. Nang huling 3 linggo ay hindi mo lang ito sumaglit sa San Pedro. Karaniwan kapag ganoon, iisa lang ang dahilan. May bago na naman itong nobya na pinagkalaanan ng libreng oras sa trabaho. Pero nang tanongin niya ito tungkol doon, ay sinabi nitong wala naman daw. Nagtataka tuloy siya sa hindi pag-uwi sa kanilang bayan. Actually, kaya matagal ako hindi nakauwi ay dahil may iniiwasan ako. Akala ko ba, may bago ng boyfriend si Choi? Ginugulo ka pa rin ba niya? Nakakunot ang noon niyang tanong. Nope, sagot nito. Sinong iniiwasan mo? Ikaw? Ako? Bakit? Gilalas niyang tanong. Napasan ko kasi, nung huling nagkita tayo, parang iba na tingin mo sa akin. Parang wag na lang, jahe eh. Tila na mimilipit sa hiyang nagkamot ito sa ulo. Sapakin kaya kita. Sige na nga. Well, para kasi, may halong pagnanasa at mali siya, yung mga tingin mo sa akin. Maliksing tumayo ito tumakbo palabas ng kusina. Narinig pa niya ang paghalakhak nito. Ang kapal mo talaga, Aristotle. Sinundan niya ito. Gusto lang pusa at naghahabulan sila, paikot sa sala. Tila sinasadya nito na magpahuli sa kanya. Pero sa huling sandali, ay bigla na namang aalpas. Namahagip niya ang manggasan t-shirt nito. Sinubukan niya itong paluin ng sunod-sunod sa mga braso. Pero sumabit sa paa ng coffee table ang kaliwa niyang paa. Kaya napasubsob siya sa sofa. Dahil mahigpit ang pagkakakapit niya kay Aris, ay natangin niya ito sa pagbagsak. Nauntog siya sa baba nito. Sa lakas ng impact niyon, ay parang saglit na dumilim ang kanyang paningin. Naman balik ang liwanag sa kanyang mga mata, ay napasinghap at anigas siya. Halos magdikit na ang kanilang mga labi. Konting kibot na lang, ay magkatagpo na ang mga iyon. Nararamdaman niya ang init ang hininga nito. Nalalanghap niya ang bango ng mouthwash nito, pati ng panalaking sabon at abango nito. Sa tagal ng kanilang pagkakaibigan, ay hindi minsang nagkalapit sila nito. Natural lang sa kanila na magkaroon ng physical contact, pero hindi iyon dahilan para maalarma siya. Kaya hindi niya malaman kung bakit. Parang inaapuyan siya sa pagkakadikit ng kanilang mukha at katawan. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Nababaliw na ba siya? Rage, masuyong sabi nito. Tila kiniliti ang kanyang puso sa lalim ng boses nito, lalo na sa ekspresyong nababasa niya sa mga mata nito habang nakatitig ito sa nakaawang niyang labi. Kay lakas ang kabog ng kanyang dibdib habang hinihintay ang binabadya nitong anyo. Hindi pa siya kailanman nahalikan ng isang lalaki.
Kung ito ang unang magpaparanas na yun sa kanya, ay hindi tututo lang kanyang puso. Saka na lamang niya papansinin ang sinasabi ng kanyang isip. Mas kapanapanabik, napakinggan mo na niya ang gusto ng bawat ugat na nakakonekta sa kanyang puso. Yes, paanas din sambit niya. Anong kinain mo? Bakit amoy sibuyas ang bibig mo? Nag-toothbrush ka ba? Pagbangon mo kanina. Ngaling-ngaling patayin niya ito. Temporary insanity ang ipipilit niya kapag nilitis siya sa kwarte. Mauunawaan siguro ng judge kung bakit nang dilim ng tuluyan ng kanyang paningin. Itinulak niya ito na malakas. Saka nakakuyom ang mga kamay na nagmarch siya pabalik sa kusina. Hey, Rage! Biro lang. Hinabulis siya nito at hinawakan sa braso. Maagap na nasalo nito ang kamay niya bago pa dumapo iyan sa nguso ng binata. Kung kanina ay natutokso siyang tikman iyon, ngayon ay natutokso siyang paduguin iyon. Hinawakan nito ang mga kamay niya, dinala sa mga labi nito, sa kahinagkan. Hinilasan nito, palapit dito. Aris hoped that his face didn't show the turmoil his mind was going through right now as he stared down at Rachel's beautiful face. Alam niyang inaasahan ito, nahalikan niya ito. Sa totoo lang, hindi talaga ang balak niyang gawin. Nais niyang sundin ang iniuutos sa kanya ng maldito niyang boses sa kanyang isipan. Natikman ang lambot at tamis ng mga labi ni Rachel. Subalit sa huling sandali, ay nanaig ang kanyang katinuan. Nanalo ang konsensya niya. Nalalinggo na niyang kalabot sa pagpapasya kung aaksyonan ba niya o hindi ang babalik na attraction niya para sa dalaga. When he was 18 and she was 15, he tried to tell her about his changing feelings for her. Talima sa paniniwala nito na si Georgia, ang first love niya. Ito, ang totoong una niyang pag-ibig. Pero sa kasamaang palad, ay nakala nito nagbibiro lamang siya nang ipagtapat niya rito ng JS prom niya at escort siya nito. Gusto niyang ligawan ng dalaga. Tinawanan siya nito at pabiro, sinuntok sa dibdib. Wala itong kamali-malay nang sinaktan nito ang kanyang puso sa hindi nito pagseryoso sa kanyang sinabi. Pagkatapos iyon, ay sinikap niyang iwasan ito. Hindi niya alam kung paano itatago rito ang kanyang damdamin. Alam niyang inakala nito na dahil lamang iyon sa ibang babae, kaya siya umiiwas. Ang totoo, ay sinisikap niyang burahin ang damdamin niya para dito sa pamamagitan ng pagbaling sa ibang babae. Nang baka sakali siya noon na sa maling pagkakalapit nila, ay maibalik niya sa dati ang pagkakaibigan nilang dalawa. Nagtagumpay siya, lalo na nang makilala niya si Georgia. Sa isip-isip ay okay na siya. Maaari na ulit niyang tratuhin bilang best friend si Rachel. Hindi na niya inanasampa maging nobya ito. Pero nagkaproblema pa rin dahil pinagsilosan ito ni Georgia ngayong kailanman. Ay hindi niya binanggit sa namayapang nobya ang tungkol sa naging damdamin niya para dito. Siguro ay female intuition. Anong sabi niyon kay Georgia? Para matigil na lamang ito sa pagsiselos, ay iniwasan ulit niya si Rachel. Kahit parang pinutulan siya ng isang braso at paa sa kanilang pagkakalayo, ay tiniis siya. Ang kanyang katwiran ay si Georgia ang kanyang nobya. Ito ang dapat prioridad niya. Tuluyan silang nagkalayong magkaibigan, bagaman isang parte ng kanyang pagkatao ay nangungulila rito. Natabunan iyon ng pagnanais na huwag bigyan ng dahilan si Georgia upang sumama ang loob sa kanya. Dahil sa pagkakalayong iyon, hindi na lubos sa inaasahan kusang lalapit sa kanya si Rachel upang damayan siya sa pagkamatay ni Georgia. Nagbalik ang dati nilang closeness bago dumating si Georgia sa kanyang buhay. Kasabay niyon ay nangako siya sa kanyang sarili hindi na siya papayag na mawala ulit ito. He regretted losing Rachel before because of his stupidity. Capital offense sa magkaibigan na may in love
sa isa't isa dahil katumbas na rin iyon na pagkatapos sa kanilang pagkakaibigan. Pero ginawa niya na masaktan siya ay mas pinili niyang iwasan at layuan ito. Hindi sila alang-alang ang sakit na dudulot ngayon dito. Minsan ngayon naisip niya, mas malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang nangulila sa pagkawala nito kaysa sa pagkamatay ni Georgia. Nang mabalik ang kanilang closeness sa isa't isa ay tila may nawalang malaking bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Kaya hindi na niya uulitin pa ang naging pagkakamali noon. Hindi niya gustong sumugal na tuluyan na itong mawala sa kanya kung sakali. Maging magnobyo sila, pero sa huli ay magkahiwalay lang. Oo, attracted si Rito. Bakit hindi? Madalas mang t-shirt at pantalon lang ang suot nito. Eksperto siya pagdating sa mga babae, kaya alam niya sa likod ng pormang iyon ay nakatago ang magandang hubog ng katawan nito. Nakaiinggitan ng mga modelo at artista. Hindi ito kasing ganda ng mga naging nobyo niya, gaya ni Georgia. Pero sa sandaling titigan ito, ay unti-unting matutuklasan. Hindi man lang makatawag pansin. Ang ganda nito. Hindi naman nakakasabang titigan ng mukha nito. Manipis at makintab ang buhok nito na hanggang balikat. Almond shape ang mga mata na warang nanunuot kung tumitig. Binagayan iyon na maninipis sa kilay. Katamtamo lamang ang tangos ng ilong at mula-mula ang mga labi. Kapag gumingiti, ay lumilito ang bili nito sa kanang pisngi. Ordinary lang kung isa-isahin ang mga iyon. Put her ordinary features together and you get a very attractive face. Subalit, hindi niya kayang isugal ulit ang pagkakaibigan nila para lang sa atraksyong iyong kanyang nadarama para dito. Natila ba, nagsisimula ng suklian ito. Gusto niya tuloy batukan ang kanyang sarili sa kalokohan pumasok sa kanyang isipan. Natutuwa siya tuwing naiinis ito. Yun ang nagbubunsod sa kanya. Natoksohin ito tungkol sa pagiging mag-soulmates nila. Marahil, dala ng kanyang frustration sa nararamdaman pag-usbong muli ng damdamin dito. Kaya nito tinutudyo. Kundi lamang siguro sa panunukso at sa pambubuyo ng ilang kakilala nito, malamang inaapektuhan na rin ito ng mga pagbibiro niya. Noon din mismo, ay napagpasya niyang itigil na panunukso rito. He didn't want her to be attracted to him, nor did he want to be attracted to her. It was better to have her as his friend and keep her forever in his life than to be her lover and risk losing her one day. Tara, baka dumating na mga bisita ni na tita. Wala ka pang nailuto na ipapakain sa kanila. Baka ikulong ka na naman sa basement ng tita mo. Ako pa sisihin mo. Kaswal niyang sabi. Sabay akbay rito. Nila hindi makapaniwala na pamaang ito sa kanya. Pilit ay kinubli niya sa likod na masayahing anyo ang pagrigudo ng kanyang puso sa pag-aalalang mabasa nito. Ang pagdadalawang isip niya, hindi nito paniwalaan ang pagkapatay mali siya niya sa muntik na maganap sa kadalampagitan. Kitang-kita ang pagrehistro ng pagkalito, agam-agam, at determinasyon sa mukha nito. Wala kaming basement at mabait ang stepmother ko kapag kuwan ay pakli nito. Nakahinga siya na maluwag, hindi man tahasang sabihin, ay pinagbigyan siya nito. Kakalimutan nilang pareho ang muntik na mangyari. Ang kapatuloy sila bilang magkaibigan, bilang matalik na magkaibigan, walang labis, walang kulang.